Hi guys, disclaimer lang. Ito po yung pagpapalit ng AC clutch ng NV350. Bali DIY to, so trial and error. Pero sure naman ako na ang sira dito is ito talagang AC clutch na to. So nung napalitan ko siya, naging okay na. So first thing, bago mo siya palitan, para matanggal mo siya, kailangan mo ng number 12 socket. Tsaka mga gantong stud o bolt para ma-remove mo siya, hindi ka magaya sa akin. Ang ginamit ko agad, puller agad. So kaya unaware ako kung paano siya tanggalin. So walang video sa YouTube paano tanggalin to, pero ginagamitan lang nila ng puller. So ito, pag ginamitan mo ng puller, hindi siya po pwede kasi tatama yung puller dito sa gitna na to. So mangyayari, mababalikwat agad yan. Ang ginawa ko, sinigkwat ko, kaya nabaluktot agad yan. Para sa tamang pagtatanggal, kailangan mo ng gantong bolt. Ito yung magiging pangtulak niya para lumabas siya kung matigas man siya. Habang hinihigpitan mo siya, tinutulak niya naman siya dito sa bearing na to. Kailangan mo dyan ng number 12 na socket para dito. Kahit hindi mo natanggalin yung radiator, matatanggal mo to pag gamit yung matamang tools. So ako, tinanggal ko yung radiator para malinis ko rin. Pero kung hindi naman, number 12 socket para dito. Tapos dito kailangan mo ng circlip. Like yung mga ibang video, mapapanood mo yun sa YouTube, makikita mo din siya doon talaga. Dito may clip yan dito. Pagtanggal mo yan, eto dito, gagamitan mo na siya ng puller. Pagtanggal mo ng puller, sa pinaka-magnetic niya, electronic magnetic, dito may 3 bolt, screwdriver naman yan. Yan, kaya mo na yung tanggalin. Tapos dito may wire dito nakakabit sa compressor, yung tatanggalin mo naman para matanggal siya lahat. So hindi ko na siya video step by step kasi mag-isa lang ako, ang hirap, ina-analyze ko habang ginagawa ko. Pero finally nagawa ko. Ito yung aftermarket na nabili ko, AC clutch, sana tumagal. Halos parehas talaga siya ng ano. Ang kuha ko lang dito is 2,950. So dito lang yung sa Valenzuela ko siya nabili. Okay, parehas siya ng ng original. Kasi nung nagtanong ako sa original nito, maabot siya ng 35,000. Ito lang unit na to. Dito sa nabili ko, 2,950. So for awareness, sana makatulong sa inyo kung sakaling magpapalit din kayo ng ganito. Kung may question kayo, message nyo na lang ako dun sa dito. Mag-ano na lang kayo, message na lang kayo sa baba. Kung may question kayo, try ko sagutin siya. Okay? Yan, right tools lang. Tapos pag tinanggal mo to, meron tong shims dito sa kabila. Maaring kulang, magdadagdag ka ng shims. Kasi pagka yung aftermarket, may kasama siyang 3 shims. Tapos inad ko pa yung lumang shims. Nakalagi siyang engage. Hindi siya naka-disengage. So kapag namatay aircon, kumakaskas pa rin siya. Umaandar kahit na 6 na shims nilagay ko. So nagdagdag ako para medyo umangat siya, magkaroon ng clearance. Para pag disengage, engage, walang ingay. Pag nag-disengage, may gap siya. Air gap yung tinatawag niya. Pag nag-engage siya, saktong-sakto na. Yan guys. Kung may question kayo, try ko siya sagutin. Para makatulong din ako sa mga NV350 owner dyan. So far, okay na yung aircon ko. Malamig na ulit.